Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ni Ang Balita Ngayon. Title, kahit sino, kaya kong arestuhin. Wow! Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Sa harap ng media, iginiit ni Remulla na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng warrant of arrest, kaya kong arestuhin. Galing. Wala pa akong pinipili dito. The law is the law. Kung anong kailangan gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nagugnay sa Pangulo na 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo. Sa Senado, dinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginit na walang alam si Marcos Jr. at na-represent lamang daw ang Pangulo. Ayan. So, very confident po ang ating DILG Secretary. Kahit sino, kaya kong arestuhin. Madaling magbitiw ng salita, depende ngayon sa gawa. Okay? So, tatandaanan ko ito. Tandaanan natin ang sinasabi niya is itong Saldico and 17 others. Kailan, di ba may nauna ng mga standing warrant of arrest na hanggang ngayon, hindi pa nila ang responsibilidad yan, PNP. And of course, kasama rin ng NBI. Kaya lang, PNP usually ang nangunguna sa pag-serve ng warrant of arrest. I-review lang natin. Kaya sabi niya kasi kahit sino Baka ang akala niya ito lang. No, hindi. Balikan natin ang ating DG, Director General Gerald Bantag. Nandiyan pa rin yung warrant of arrest niya. Hindi pa naman binabawi ng ng korte, di ba? So, ibig sabihin, at large pa siya. So, kung sinabi niyang kahit sino, kaya kong arestuhin, mamaya natin pag-usapan sa liko. Dito lang muna tayo kay DG Bantag. Kasi, 3 taon na. Mula nang ma-issue ang warrant of arrest. DILG Secretary Benhur Abalos. Under niyang mga pulis. Mga PNP chief. Sino bang PNP chief nung na-issue ang warrant of arrest ni DG Bantag? I think si Acorda na Acorda. Si Abalos, wala na. Acorda, wala na. Marbel, wala na. Torre, wala na. So, ito ngayon, John Vic Remulla and General Nartates. Tama ba yan? Paniniwalaan ba natin na kahit sino, kaya kong arestuhin? Ang hamon dyan is, hindi lang si Saldico. Patunayan yung may kakayanan kayo, arestuhin si DG Bantag dahil nandyan yung warrant of arrest. Isa pa, maliban kay DG Bantag, General Domingo, dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group, yun ba yun? May warrant of arrest din. Diyan lang muna tayo sa dalawa. Ano sa tingin nyo? Kaya ba ni Secretary John Vic Remulla and
the rest of our PNP. Include na rin natin ang NBI. Kaya ba nilang arestuhin itong dalawang general na ito na hanggang ngayon hinahanap pa at large? Napaka kasing pakinggan yung kahit sino kaya kong arestuhin. Di, yung dalawa. Plus Saldico. Sige nga. Ang PNP, police, sa Taguig ata, nagpunta sa condo unit ni Saldico kahapon sa BGC. Noktok lang, walang tao. Wala na palang tao doon. Ano ba talaga? Alam ba ng PNP na si Saldico matagal nang wala sa Pilipinas? Baka parang hindi nila alam, ano? I don't know. Okay lang sana yung sinerve ang Warato Pares doon. Kaya lang, huwag na sanang siguro, bakit nagdala ba ng media? Bakit na ipalabas pa, na ipost pa sa social media na nandun sila para maipakita na ginagawa nilang trabaho nila? Lalong, dami kong post na nababasa na parang palabas lang. Dahil alam na ng lahat, except the PNP siguro, na wala si Saldico sa bansa, bakit ka pa mag-post ng picture nga kunuhay, nandun ka nagsiserve ng Warato Pares? Ay, nako. Then, yung 17 others. So, I don't know kung 17 others, pang 18 si Saldico, 17 lang. So, babantayan natin. Gaano kagaling ang ating law enforcement units para magkaroon nga ng hustisya. Kasi nga, dapat panagutan ni Saldico ang kanyang kasalanan. Kasama siya sa nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Kaya lang, ang mga nababasa kong comments bakit si Saldico lang? Hindi naman niya mag-isang ginawa yun. Marami siyang kasamaan pataas. At marami rin siyang kasamahan yung mga kongresista pa. Bakit nag-iisang Saldico lang ang tinatarget? Nang dahil bakay isiniwalat niya ang 100 billion budget insertion ng Pangulo, kaya pinag-iinitan na nila? Tanong lang yan ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman tong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si nanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. Sumuna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Oh. Makita gid nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gid kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gid kaayo buslot ang balay ni nanay. Oh. Luoy gid kaayo si nanay ining iyang balay. Tong makita nga grabe gyud kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. O, dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gyud siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig na imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.